At cross-finger ako, mawawala na yung mala-resort ninyong sitwasyon kapag umuulan. Dito po, sigurado ako na flood control itong San Nicolas Health Center. But with that, still we are challenged. The cost of operation daily for the city to operate properly and efficiently. And in this case, malaking puhunan natin ay pamumuhunan sa minimum basic needs. And it speaks of housing, education, healthcare, and jobs. No? Kaya kailangan talaga mainam, masinop, at epesyente ang pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at national government and private sectors. And with that, as far as the data is concerned, for the past 365 days of this administration, we are at par. Modesty aside, we are doing okay. But we can do good, we can do better, we can do best. There is always room for improvement. Kaya palakpakan natin ang ating mga national partner. Sa ating mga kasamang kusyal na masipag, maagang dumating ngayon, Kusyal Lau and Kusyal Pugoso. Palakpakan natin silang dalawa. Special mention ko lang yung paborito ng mga dating dalaga ng District 3. Kasi nung araw dalaga sila, gustong-gusto nila nung binata pa siya. Ngayon, dala na yung mga dalaga sa District 3 at medyo damatans na. Ito ang aking ipapakilala, si Secretary Letlet Sarkal. Mo, dami pang fans. Letlet. Isa si Letlet, kasama ko kanina. Nasa Oblo. Talagang mahal kayo, ini-inspection in advance. O palakpakan natin si Kusyal Letlet Sarkal. Now, ayun no? Oh my gosh! Hi fans! Ayan, dati maraming may crush yan. Yung mga dalaga sa District 3. Ngayon, yung anak niya na pinagkakaguluhan, si Tol Sarkal. But I'm really happy for each and every one of you, to our barangay officials. Chairman, Secretary, Treasurer, Tanod, XO, at mga kagawad na narito, masaya ako para sa inyo. Abay, bakit? Ultimo, mayaman ninyong constituents. Hindi may ilang na pumasok sa public health care. Dahil sa napakaganda nito ninyong health center. Kasi, alam mo, ang Binondo is full of contradiction. Literally, the north and south of economic situation or demographics. Nandito ang mga mayayaman, nandito rin ang mga mahihirap. Halos extreme. Kaya masaya ako na itong health facility na to will not only serve the poor people or mga ikahos nating mga kababayan, lalo na dito sa bandang Wakali at tabing mga ilog sa barangay ninyo. Ngunit, pati na rin yung mga nagtataas ang building na nandiyan, lalo na yung mga minamahal kong lolo't lola. And it's a good breathing room. I'm happy for Justice Jose Abad Santos Hospital. Bakit? Luluwag yung demand ng space sa kanilang pasilidad. Because if we have a better frontline medical facility and community-based healthcare facility, mas aaliwalas, mas mabibigyan ng sapat na panahon at kaukulang atensyon yung talagang nangangailangan o medyo nalalagay sa bingit ng alanganing mga pasyente natin sa loob ng ospital. For example, if we, with the help of DOH, allow to make this center as lying in, pwede lahat ang tinudas ng mga asawa ninyo, paglabas dito na lang, mas maayos. 9 months thereafter, you need not go to Justice Jose Abad Santos at sama-sama kayo dong nakapila. Nyumanyang ka kung kailan kayo sasalang. But with this kind of space,
health facility, better facility. Just imagine with the capabilities of our medical frontliners in our health centers, our midwife, our doctors. Kaya napakalaking bagay na ang lokal na pamahalaan, pinalalakas niya ang kanyang health center. Para na sa ganon, nakapokus na lang yung ating malalaking gusali para sa medical facility. Ang lola ko, hindi na kailangan tumira ng metformin, losartan at pumila sa OPD ng ating ospital. Dito na lamang, with the capabilities of our medical professionals, pwede na. Di ba? Lahat ng kasi kaya kayo nagkasakit sa diabetes. Shout out mga lolo't lola ko. Masyado kasi kayong mapagmahal. Masyado kayong sweet. Kaya tumaas ang diabetes. But I'm happy for you sa mga lolo't lola ko. Meron naman kayong bagong pasyalan. Pasyalan, kasi kapag medyo tumataas ang presyon, nyanyanggahin ka kagad. Pag napagtagpuan medyo tumataas ang blood pressure, sugar, may nyangga ka kagad dahil andito na sa inyong community. Hindi na kayo kailangan ma-expose, especially nowadays. As you heard, and we already know, there is a spike in COVID infection. Even in our PGH, although napabalita kanina sa ibang bayan, pero sa atin din may presensya. And the good thing about this, and sa data ng PGH, and salita natin, medyo we are in a good situation. Pero these are the things that we don't, hindi natin ikinikipit balita. Dahil alam na natin nangyari ng pandemya. Tama na, mahirap magpakain ng 700,000 families. Mahirap bumili ng tocilizumab, molnupiravir, remdesivir. Napakahirap ng bakuna. Kaya ko lalo na ayoko na babakunahan ako dahil isa lang po sa tatlong ayaw na ayaw ko. Height, multo, at saka injection. Yun, yung tatlong bagay na yun na ayaw ko talaga. But be that as it may, rest assured with the people of Manila and the barangay officials here, nagkagayak naman ang inyong Manila Health Department. I'm not saying that we are ready for another pandemic, but in as much as we can, through DOH, National Government Hospital, and local government hospital and medical professionals, meron naman ho tayong ginagawang pag-anda. Kaya kayo magsisipag-ingat, lalo na yung aking mga minamahal na lolo't lola, baka hindi kayo umabot sa katapusan. Kasi may payout sa katapusan. Lubi-lubi na naman muli. Shout out sa ating mga guro, police, K-12, Soloper, PWDs, teacher, police, yung mga judge kanina, tinira ko na. Lahat kayo halos, lahat kayo July. Maglulubi tayo, diba? Enero, Febrero, Abril, Mayo, Hunyo. I love you. Natatanggap niyo ba yung cake? O pinabawasan ko yung tamis? Baka kasi, bakit tong cake na to? Hindi matamis. Kasi ayoko kayo magka-diabetes. But I'm really happy. Basta, tandaan nyo lang, pasensya na kayo mga bata kung hindi pa kayo senior. Yung kumbaga sa Saranggola, may kilya ako ng konti sa ating mga minamahal na senior citizen. Huwag kayong mag-alala, una-una lang yan. Darating din kayo dyan. Makakamtan nyo rin ang ekstrang pagmamahal ng pamahalang lungsod ng Maynila bilang isang senior citizen. Kaya sa aking mga lolo't lola, lagi niyong alagay ng inyong sarili at huwag kayong mangiming gawing pasyalan ang aking health center. Kasi mas mabuti na naagapan ng lahat, mas mabuti na kapag may nararamdaman kayong kaunti, pa-check up kayo kagad. Kasi gusto ko, umaba ang buhay ninyo. Ngayon man lamang, magkaroon kayo ng pamahalaan sa tinagal-tagal ng pamumuhay nyo sa lungsod ng Maynila, ay makaramdam kayo na parang special ang love sa amin ng pamahalaang lungsod. And that's what we wanted to achieve
sa aking mga minamahal na lolo at lola. So sa aking mga senior, I love you. Okay, sa inyo naman lahat dito, sa mga barangay, no? Gamitin po ninyo ito. At pasabi ninyo sa mga nagtataasang building na yan na nasasakupan ninyo na kung sakali sila yung mga ngailangan, dito sila tumungo sa ating mga health center. Ito po'y isa lang sa marami. Opo, marami po yan. Maraming babaguhin, gigibain, itatayo ng bago, iaayos at lalagyan ng ekwipo. Masaya ako para sa mga nagtiyaga na inilayo ko pansamantala sa comfort level nila. But now they're back. Magugulat kayo. Yung pintuan ninyo sa banyo pag binuksan hindi nasasama. At cross-finger ako, mawawala na yung mala-resort ninyong sitwasyon kapag umuulan. Dito po, sigurado ako na flood control itong San Nicolas Health Center. At magugulat kayo, hindi lamang bagong pintura, bagong palitada, bagong pagsasaayos, pati mga gamit pang opisina ninyo. Maayos-ayos na. May mga gamit din kayo pang medical. I'm happy and excited for you. Why? Any person across workplace, whether sa pribado, sa nasyonal, sa lokal, institusyon, kapag maaliwalas ang workplace, kapag mas maayos ang workplace, mas mataas ang efficiency level ng isang individual. Yan ang pinangarap ko para sa bawat isa. In fact, hindi tayo titigil sa mga maliliit na ito. Meron din tayo katamtamang mga malalaki at may pinakamal